Chiu Tai Kong, ngayon ay winter solstice. Kahapon, binigyan mo ako ng isang pirasong itim na baboy. Sabi mo gusto mong kainin ang aking ginawang dumpling. Dumpling na may sauerkraut at baboy. Inihanda ko na, kainin mo ng mainit. Salamat ate, nag-abala ka. Teka, nasa ng 20,000 pesos sa drawer ko? Ikaw ba ang kumuha? Lao Yin, kakadating ko lang. Hindi ko alam kung nasaan ang pera ninyo. Kakadating lang? Ikaw lang ang estranghero sa harap ng tindahan. Ikaw, isang matandang balo ng patay na lalaki. Walang anak, walang asawa, dukha. Tiyak na gusto mo nang nakawin ang pera namin. Nagsisinungaling ka. Hinding-hindi ako magnanakaw o gagawa ng masama. Huwag kang magdahilan. Walang ibang makakakuha ng perang ito kundi ikaw. 20,000 pesos, sapat na para makulong ka ng ilang taon. Kung ilalagay mo ang pirma mo dito, pumirma at mag-thumb mark ang tindahan number 01, ilipat sa akin ng tuluyan. Hindi ako magsasakdal tungkol dito ngayon. Malapit ng gibain ang palengke. Ang sikat na tindahan number 01. Ang demolition compensation lang ay 2 million pesos. Ikaw, isang tagalinis ng basura. Gusto mo bang agawin ang malaking pera na ito? Noong araw, bumagsak ang malakas na niyebe sa kalye. Si Chiu Tai Keong ay nahimatay sa gutom sa kalye. Ako at ang aking asawa ang sumagip sa kanya sa niyebe. Tagapamahala Wong, ang tindahan ng baboy number 01 sa palengke. Pahiramin pansamantala kay Chiu Tai Keong at hayaan siyang mag-operate ng walang upa. Ang titulo ay nasa pangalan ko pa rin. Chairman Lin, iyan ang pinakasikat na tindahan. Talaga bang papahiramin siya ng walang upa? Siya rin ay isang kaawa-awa. Ituring na lang nating kawanggawa. Huwag mong ibunyag ang aking pagkatao. Paano nakuha ang tindahang ito? Alam mong mabuti. Talagang ginagantihan mo ng masama ang kabutihan. Tumahimik ka. Huwag mong gamitin ang nakarang utang na loob para i-blackmail ako sa moral. Hindi pipirma, di ba? Eh di pumunta ka sa kulungan. Magnanakaw, hulihin! Itong janitor ay may maruming kamay. Ninakaw ang pera ng pamilya namin. Tingnan nyo, bilis! Sa basurahan, talagang nahulog 20,000 piso. Hindi ko akalain. Dahil daw sa paghahatid ng winter solstice dumplings, nagnakaw siya ng pera. Ang lalim pala ng plano ng matandang ito. Hindi ako nagnakaw. Sinadya niyang sipain ang basurahan, ang pera, siya rin ang nagpasok niyan para lokohin ako. Ide-demolish na ang tindahan. Gusto ni Chiu Tai Keong na pirmahan ko ang transfer para makuha niya ang 2 milyong kompensasyon. Walang katotohanan. Nahuli ka sa akto, nangahas ka pang magdahilan. Sa amin talaga ang tindahang ito, naiinggit ka lang kasi maayos ang negosyo namin. Nagkunwari kang naghatid ng dumplings para magnakaw. Kung totoong ako ang nagnakaw, alamin natin sa CCTV. Tumingin kayo sa taas. May CCTV direkta sa itaas ng tindahan. Punta tayo ngayon sa management para kunin ang video. Ibinabalik mo pa sa amin? Taekyong, tawagan mo ang security, hulihin siya. Nakita ko mismo na ikaw ang nagnakaw. Huwag kayong maniwala sa kanya. Itong matandang byuda, grabe ang kahirapan. Mahilig mambenepisyo. Ang insidenteng ito, dapat bigyan ng matinding parusa. Tabigil, anong nangyari? Kapitan Jiang, itong matandang babae ay magnanakaw. Ninakaw niya ang 20,000 ko. Sige, tanggalin niyo siya at paalisin. Yung CCTV, pakiusap asikasuhin niyo. Huwag kang mag-alala, Boss Chiu. Para sa mga ganyang taong may maruming kamay, marami akong paraan. Nagnakaw ka pa at gusto mong manood ng CCTV? Sira na ang kamera na yan. Ngayon, hindi lang kita tatanggalin. Kukuning 3 buwan mong sweldo bilang multa. Lahat ng bagay nangangailangan ng ebidensya. Ito ay paninirang puri. Sumasagot ka pa? Dali, ilabas mo lahat ng nasa bulsa mo. Subukan mong galawin ako. Lao Jiao, sabihin mo ulit sa konsensya mo na ako ang nagnakaw ng pera. Ang laki ng ikot mo para akong lokohin. Gusto mo lang ba akong paalisin sa palengke para lubos mong maangkin itong stall number 1? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw ang may maruming kamay at nangahas kang magbintang dito. Kapitan Jiang, turuan niyo siya ng leksyon hanggang sa pumirma siya. Dati ko siyang iniligtas, binigyan ng tindahan para mabuhay. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siyang walang utang na loob. Matandang bruha, wala nang sa chat. Ngayon, pirmahan mo muna itong kontrata ng paglipat ng tindahan. Kung hindi, huwag mong asahan na makakalabas ka ng buhay. Nanaginip kayo. Ang tindahan ay para sa akin at kay Matandang Lee. Bakit namin ito ibibigay sa inyo, mga walang utang na loob? Ayaw sa mabuti, gusto sa masama Kapitan Jiang hawakan siya kunin ang kamay niya at pindutin ang fingerprint. Bilisan mo, pindutin mo. Oy, may itinatago ka palang mahalaga, tiyak na nakaw din yan. Bitawan mo, subukan mo lang hawakan yan. Oy, nanakot ka pa. Ano itong basura? Napakasama ng kalidad, mukhang tinda sa bangketa. Itong jade pendant ay iniwan sa akin ni Matandang Lee, ang tanging alaala. Huling babala ko ito sa iyo. Ibalik mo agad sa akin kung hindi mo kaya ang magiging resulta. Pakawalan mo ako. Ikaw na sumpa, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng asawa mo.
Ngayon, sinisira mo ang aming negosyo at nagpapakasosyal ka pa? Ngayon, babasagin ko itong basurang bato. Ano ang magagawa mo sa akin? Buti nga sa'yo, janitor ka lang. Lauyin. Isang maagang pumanaw. Ang iniwan niyang basura, ginto pa sa iyo. Basagin na para matanggal ang malas. Ang tindahang ito ay akin na pinaghirapan ko. Ano ang panlaban mo sa akin? Oo nga, Dali, dalhin mo ang basura mong bato. Umalis ka sa palengke. Umalis ka na, nakakainis ka na. Narinig mo ba? Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang negosyo ni Amo Chao. Sige. Sige, magaling. Kung pati kayo wala na kayong kahit anong pagkatao itong tindahan, huwag na rin ninyo gamitin. Ang galing mo talaga, Jao. Nakakuha ka ng ganitong klaseng dekalidad na produkto? Siyempre. Salamat kay Lamwan na nag-connect dati. Ipinakilala niya ako sa supplier na ito. Eh bakit mo pinalayas si Lamwan? Hindi ka ba natatakot na magalit ang supplier? Ano ang dapat katakutan? Ngayon, pinaalis ko na siya ng diretso. Ako na mismo ang kukuha ng produkto. Ang matandang babae na iyon, wala na siyang silbi. Ang mga buto-buto na ito na nagkakahalaga ng 200,000. Kapag naibenta ko ito, kikita ako ng 500,000. Makakabili na tayo ng malaking villa. Yan lang ang halaga niya. Sa buong buhay niya, tagalinis lang siya at naglakas loob pa siyang sumpain tayo na huwag gamitin ng tindahan. Nakakatawa talaga. Chairman, ako ang nagkulang sa pamamahala. Nalungkot kayo dahil sa akin. Pupunta na ako at palalayasin sila. Huwag magmadali. Masyadong madali para sa kanila kung palalayasin lang. Tawagan ang abogado. Ihanda ang kasunduan sa pagpapaalis. Ang stall number 1, sa loob ng 3 taon, ang mga tinanggal na upa at bayad sa pamamahala, kalkulahin ng malinaw at detalyado para sa akin. Opo, gagawin ko agad. Walang dapat bawasan kahit piso. Gagawin ko silang ibalik ang lahat ng kinuha nila sa parehong paraan. Sige po, Chairman. Bilis, bilis! Ang karne na ito na nagkakahalaga ng 200,000 pals, kailangang i-ref agad para hindi mapanis. Ngayong gabi, kumain tayo ng masarap na handaan para ipagdiwang. Kapag kumita na tayo, bibili ako ng bagong branded na bag at bibili rin ako ng malaking gintong pulseras. Kung ayaw mong maging tao, itigil mo na ang negosyong ito. Sinong gago ang pumutol? Napumutol lang kuryente sa cold storage ko? Ayaw mo na bang mabuhay? Ako ang pumutol. Ikaw na baliw na babae, bakit ka pa nagbabalik para manggulo? Gusto mo bang sirain kita? Nakasuot ka ng peking suit, nagpapanggap kang malaking amo. Buhayin mo na agad ang kuryente. Kung masira ang karne namin, hindi mo kayang bayaran. Ito ang notice ng utang mo. Nakasulat ito ng malinaw. Tingnan mo. Anong klasing basurang notice yan? Chutay keong sa loob ng 3 taon. Ang hindi mo binayad na upa at maintenance fee, kabuuang 800,000. Ngayon bayaran mo ang lahat kasama ang tubo. Kung kulang ng kahit piso, ang cold storage mo ay hindi na magkakaroon ng kuryente. Matandang babae. Nagugutom ka sa pera? Humingi ka pa sa amin ng pera? Sino ka ba? Ang 800,000, kahit ibenta mo ako, hindi ako umutang ng 800,000 sa iyo. Huwag kang magpakatanga dito. Umalis ka na agad. Ay Lao Jiao, binuksan mo ang pinto ng freezer kanina. Lumabas lahat ng malamig na hangin. Ang temperatura, malapit nang umangat sa itaas ng 0. Ay, sira na. Ang temperatura na ito, sa loob ng 2 oras, ang karne na 200,000, lahat ay mabubulok. Lao Jiao, handa na ba ang mga tadyang? Makalipas ang 3 oras, susunduin ko ito ng tama. Ito ay handaan na dadaluhan ng alkalde. Kung maantala, babayaran mo ng 3 beses. Huwag kang mag-alala po. Walang problema. Talagang walang problema. Lamwan, akala mo ba sa pagpatay ng kuryente, makokontrol mo ako? Masyado kang naive.
Tama, akala mo ba sa paglalagay ng lumang kandado, magagawa mo ang gusto mo? Ang palengke na ito ay nasa ilalim ni tagapamahala Wong. Tatawagan ko si tagapamahala Wong ngayon. Papakuha ko sa kanya ang ekstrang susi ng panel para buksan ang switch. Pasensya na, ang tawag na iyong ginawa ay abala. Ang telepono ni tagapamahala Wong, bakit laging abala at hindi masagot? Ano ba? Saan siya nagpunta sa ganitong oras? Matandang tao, ikaw ba ang gumawa nito? Ibigay mo agad ang susi ng panel sa akin at ibalik ang kuryente ngayon din. Sinabi ko na, bayaran ng 800,000 at magkakaroon ng kuryente. Ikaw na walang apo, nagbabanta ka pa? Laujaw, tigilan mo na ang pagsasayang ng oras sa kanya. Isa lang siyang tagalinis na walang nagmamalasakit. Guluhin mo siya. Oo, gawin mo. Bayaran mo na ang 800,000 na upa. Kung hindi, mabubulok ang karne na ito. Siguradong babayaran mo ang penalty. Ikaw ang pumilit sa akin, ayaw mo sa mabuti? Gusto mo ng masama? Huwag kang magreklamo kung hindi kita pakikitunguhan ng mabuti. Tiyongto, bugbugin mo itong matandang babae hanggang mamatay. Baliin mo ang kamay niya kung may mamatay. Ako ang mananagot, hanapin ang susi. Ang galing ni Boss Chow. Mga kapatid, sugod, turuan natin ang leksyon ng babaeng ito. Bastos, paano mo nagawang saktan si Linzong? Sumama ka sa akin. Tigil. Boss Wang, bakit kayo nandito? Ang janitor na ito ay nagdudulot ng gulo. Tinuturuan ko siya ng leksyon para sa inyo. Pasensya na, chairman, nahuli kami na bigla kayo. Chairman. Siya? Paano siya naging chairman? May mali. Nung muntik na akong mamatay sa kalye, itong matandang babaeng ito ay hindi man lang kumunot ang noo nang magbayad siya ng ilang 10,000 piso para sa ospital at basta na lang niya ibinigay sa akin ang pinakasikat na tindahan, number 01. Baka naman... Hahaha, Mr. Wang, huwag ka nang magpanggap. Lapas tangan. Gamitin nyo ang utak nyo. Sinong chairman na may ilang 10 milyong halaga ang araw-araw dito sa palengke natin magwawalis ng 3 taon? Akala niya kapag nagsuot siya ng peking suit, magmumukha na siyang mayaman. Tama, Kuya Chow. Kahapon, nakipagtalo pa siya sa akin para sa 50 pisong bonus sa paglilinis. Paano siya magiging chairman? Hindi nga. Mr. Wang, siguradong naiinggit ka lang dahil ang asawa ko ngayon ay may dalang 20,000 piso na mamahaling ribs. Kaya talaga hinanap mo itong walang kwentang babaeng nagwawalis para magdrama at mang-scam sa amin nitong 80,000, di ba? Ito ay isang scam. Sige. Nagsama-sama kayo para lokohin ako ha? Kung wala kayong maipakitang tunay na ebidensya ngayon, ang kuryente sa cold storage kailangan mong buksan kahit ayaw mo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at isusumbong kayo sa panloloko. Ipakita mo sa kanya kung karapat-dapat ba akong lokohin siya. Tingnan mong mabuti. Buksan mo ang iyong mga mata ng aso. Tingnan mong maigi. Kanino ang palengke na ito? Anong basurang papel ito? Ang selyong ito ay inukit sa ilalim ng tulay, di ba? At may ganap na kontrol pa. Nanaginip ka ba? Ito, ang embossing na ito ay totoo. Ikaw talaga ang chairman? Chutay Keong, pumasok na ang aking convoy sa gate ng palengke. Mr. Cho, makinig po kayo sa akin. Maliit na problema, mamaya na lang ayos na. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan mo. Ang batch ng karne na ito ay para sa handaan ng alkalde. Espesyal na karne na gagamitin. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Kung maantala ang mahalaga kong bagay, babayaran mo ako ng triple na penalty. Ipapalabas kita sa industriyang ito. Lulubog ka ng tuluyan. Lamwan, ang tindi mo, ang lalim ng pagtatago mo. Sa larong ito ngayon, ako, si Chiu Tai Keong ay sumusuko. Pera lang naman, di ba? Ang card na ito ay may 500,000 na lahat ng ipon. Kunin mo muna. Ang natitira na 300,000, bigyan mo ako ng 3 araw na palugit. Bilisan mo at buksan ang kuryente. Sumuko ka na. Akala mo ba nakikipagkalakal ka sa akin? 800,000.
Kulang ng kahit piso, huwag mong asahan na magkakuryente. Lamwan, mag-iwan ng daan sa kapwa. Gusto mo ba talaga akong patayin? Sa akin walang daan. Ngayon ibigay mo. Tingnan mo, balatan mo ang peking balat na yan. Nagalit na ang traidor, kakagatin din ang mga nasa paligid. Pare, pahiram ng 100,000, pang-ikot lang. Pag natapos ko ang order ng malaking kliyente ngayong gabi, babayaran kita ng 200,000. Bilisan mo. Oy, Ginoong Zhao, palagi kang nang-aabuso, kumikita ng sobra-sobra. Ako, maliit lang ang negosyo ko. Paano ako makakahiram sa'yo? Lao siya, tigilan mo na ang daldal. Umutang ako sa iyo ng konti, babayaran kita bukas. We, ikaw, laging umaapi dahil sa iyong kapangyarihan. Kapag inaagaw mo ang aming negosyo, bakit hindi mo naisip ang iba? Buti nga sa iyo, karma mo, huwag kayong magbigay ng kahit isang piso sa traidor na ito. Dati, nagmamayabang at umaapi. Akala mo ba na lahat ay takot sa'yo? Kapag wala ka ng tindahan, ano ka ba talaga? Saan ka tatakbo? Bitawan mo ako. Bakit mo ako hinahawakan? Ibibigay mo ang iyong gintong kwintas, ang mamahaling bag na libo-libo ang halaga, at ang perang ibinigay ko sa iyo sa mga nakaraang taon, ilabas mo lahat para bayaran ang utang. Panaginip mo yan. Ang ibinigay mo sa akin ay akin na. Bakit ko dapat ibigay para bayaran ang utang mo? Ako ang gumastos para sa iyo, ginawa kitang mayamang asawa. Ngayong mababang ko na ako, tatakbo ka? Ngayon, wala ka ng pera, isa kang walang kwenta. Ito ang bayad sa aking nawalang kabataan. Bitawan mo ako. Ang lakas ng loob mo para sabihin yan sa akin. Hindi ko na uulitin. Saklolo, magnanakaw. Lamwan 50,000, kasama ang mga ginto at alahas, tiyak na sapat na sa 80,000. Ngayon, sinamantala mo ang pagkakataon. Ako si Chu Tai Kyung, tanggap ko na. Buksan mo na ang pinto. Ang lumang basura ay kalahati lang ang halaga kasama ang 50,000 sa card swerte mo bahagyang sapat sa 80,000. Buksan? Matandang babae, maghintay ka. Hanggat ang kargang ito ngayon, Maibigay kay Boss Chu Tai Keong, makakaahon pa rin ako. Kapag nakakapit na ako kay Boss Chu Tai Keong, gamit ang kapital ng malaking grupo. Tingnan mo kung hindi kita papatayin, ikaw na dragon sa palengke. Anong siksikan, umalis ka? Dumating na si Boss Chu Tai Keong. Oy, Ginoong Joe, dumating na po kayo sa wakas. Inaabangan ko po kayo. Sa wakas, nandito na po kayo. Ginoong Joe, huwag po kayong mag-alala. Yung 200,000 na premium na ribs, ako mismo nasa cold storage. Binabantayan ko po para sa inyo. Garantisadong walang problema. Oo. Ginoong Joe, hindi niyo po alam kung gaano kadelikado kanina. Sa palengke na ito, may isang baliw na grabe ang kahirapan. Gustong patayin ang kuryente ng cold storage para sirain ang inyong espesyal na karne. Buti na lang pinaghirapan kong pigilan at nailigtas ko po ang inyong produkto, Ginoong Joe. Kayong po ay isang malaking pangalan sa negosyo, ang mga taong walang takot sa kamatayan. Mas maigi kung direkta ninyong utusan ang inyong bodyguard na itapon siya sa labas para hindi na siya makapinsala at makasira sa inyong paningin. Anong baliw na babae na walang takot? Sinong mangahas na hawakan ang aking produkto? Tama, Ginoong Joe, siya iyon. Ngayon, dapat siyang durugin ng pera para malaman niya kung sino ang mas malakas. Umalis ka dito. Ginoong Joe. Madam Lin. Matagal na pong hindi nagkita. Kung hindi dahil sa inyong matalinong pagpili at suporta sa aking negosyo, saan kaya ako ngayon? Huwag na po kayong magpakumbaba, Ginoong Joe. Lahat iyon ay bunga ng inyong pagsisikap. Ginoong Joe, pero sa industriya ng pagkain, ikaw ang nangunguna sa merkado. Hindi mo kailangang magpakumbaba sa kanya. Tumahimik ka. Ay! Bulag ka ba? Noong araw nasira ang daloy ng pera ng kumpanya ko. Si Ma'am Lin ang nakakita ng aking halaga.
Sa isang salita, binigyan niya ako ng milyon-milyong puhunan. Iniligtas ako mula sa bingit ng pagkabangkarote. Kung wala si Ma'am Lin, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Diyos ko, kahit si Ginoong Joe ay nakatanggap ng pabor mula kay Ginang Lin. Talagang nakasagupa si Chiu Tai Kung ng matigas na kalaban. Ma'am Lin, mali ako. Ang sama ng bibig ko. Wala akong kwenta. Ngayon mo lang nalaman na mali ka? Dahil may pera ka, noong inaapi mo ang maliliit na negosyante, bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Ma'am Lin, ang walang utang na loob na hayop na ito, hindi na kailangan pang ikaw ang gumawa. Hayaan mo sa akin. Chiu Tai Keong, makinig ka. Yung 200,000 na espesyal na karne sa iyong cold storage, ayaw ko ni isang piraso. Ginoong Joe, hindi mo pwedeng tanggihan. Kung mapunta sa akin ang karne na ito, mababangkarote ako ng tuluyan. Ayon sa kontrata ng supply na pinirmahan natin, kung hindi mo maihatid ang dekalidad na karne sa oras, babayaran mo ako ng 3 beses na halaga ng penalty. 3 beses? 600,000? Kahit isang sentimo ay hindi pwedeng bawas. Bago matapos ang araw ng trabaho ngayon, ang aking legal team ay maghahatid ng sulat ng abogado direkta sa iyong kamay. Ginoong Joe, pakiusap, maging mabait ka. Ma'am Lin, tulungan mo akong makiusap. Noon ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Kaya kitang iligtas mula sa kamatayan at kaya ko ring bawiin ang lahat ng ibinigay ko sa iyo. Ikaw ang pumili ng iyong landas. Mr. Chow, babaguhin ko agad. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Bilang pasasalamat, pakiusap, huwag mo nang ibalik ang mga produkto. Huwag mo nang singilin ang penalty. Lumayas ka. Huwag mong dudumihin ang aking damit. Mga kasamahan sa industriya ng pagkain, makinig kayo. Ako si Chow Kinming. Simula ngayon, sino man ang magtangkang kumuha ng kahit isang piraso ng karne mula kay Chiu Tai Keong ay kalaban ko. Babawian ko siya ng buo. Chiu Tai Keong, ikaw ang sumisira sa takbo ng pamilihan cancer. Matagal na kitang hindi gusto. Chong to, ikaw ang gago. Pinalo mo ako, palagi kang kumukuha ng maraming regalo mula sa akin. Huwag kang magsinungaling. Ginawa ko yon para makapasok sa loob ng kampo ng kalaban, para mangalap ng ebidensya ng iyong pang-aabuso. Chairman Lin, kanina ay bulag ako. Sa totoo lang, sa puso ko ay puno ng paggalang sa iyo. Ang ganitong traidor, dapat patayin sa pamamagitan ng paghampas. Mula ngayon, maglilingkod ako sa iyo ng tapat. Ang bilis mong magbago ng muka. Kung hindi ka lang mag-arte sa sirko, sayang ang talento mo. Chairman Lin, sobra naman ang papuri. Ito ay dalisay na katapatan para sa iyo. Batang Wang, Ano po ang utos mo, Chairman? tanggalin ang kanyang ID. Ang aking palengke ay hindi nangangailangan ng mga taong sumusunod sa uso, mga traidor at peste. Lamwan, patawarin mo ako. May mga matatanda at bata akong inaalagaan. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Tumulong ka kay Chiu Tai Keong. Nung inaapi ninyo ang mga tindero, hindi mo ba naisip na may pamilya rin sila? Seguridad, bawiin ang ID niya, palabasin siya. Chiu Tai Keong, ikaw ang malas. Sinira mo ang buhay ko. Lamwan, pinutol mo ang kabuhayan ko sa tulong ni Boss Chiu. Pero ang tindahan ko, Samper 01, may kontrata akong pinirmahan. Hanggat hindi pa ito nag-e-expire, kahit ikaw ang chairwoman, wala kang karapatang palayasin ako. Palayasin ka? Basta hindi ka lumalabag sa patakaran, pwede mo pang ipagpatuloy ang tindahan. Pero mas maganda kung mag-alala ka muna kung paano babayaran ang 600,000 na penalty. 600,000? Oh, cold storage. May 200,000 pesos akong espesyal na karne, basta ibenta ko ng mura, makakabangon ako. Mga piling ribs, maganda ang quality. Original na halaga 200,000, ngayon 100,000 pesos na lang. Sino gusto? Tigilan mo na yan. Si Boss Chiu naglabas na ng ban sa buong lungsod. Sinong bibili ng karne mo at malulugi? Yung pananakot mo sa mga tindero, saan napunta ang yabang mo? Buti nga sa'yo, wala kang maibenta. May Diyos, 80,000? 50,000, okay na? Mga kapitbahay, tulong naman. Umalis ka. Noong nangongolekta ka ng protection money, Bakit hindi mo tinawag na kapitbahay? Buti nga. Karma. Boss Chiu, bakit ka naghirap ng ganito? Itong mga paninda, walang gustong bumili. Ako, kaya ko. Pero 50,000 pesos lang kaya ko. anong sabi mo? 50,000. Niloloko mo ba ako? Presyong puhunan ko to, dekalidad na halagang 200,000. Ginong Zhao,
Kumalma ka. Ngayon sa buong lungsod ng dagat, sino ang hindi nakakaalam? Pinagbawalan ka ni Amojo. Maliban sa akin, sino ang makikipagsapalaran para sa iyo? Ikaw, sinamantala mo ang problema ko. Kung gusto mo, ibenta mo. Kung hindi, bahala ka. Kapag nabulok na ang karne, hindi ka makakakuha ng 5,000. Itatapon na lang sa kanal na parang basura. Sige, 50,000 na lang. Pero kailangan mo akong bigyan ng cash. Ngayon din. Nandito ang pera. Kukunin ko na ang mga paninda. Tapos na ang transaksyon. Lamwan, sinira mo ang aking kabuhayan. Pinilit mo akong magkaroon ng utang ng 600,000. Ilalantad ko ang iyong mga sikreto. Nitong mga nakaraang taon, nagpautang ako ng sobrang interes sa palengke at nangongolekta ng protection money. Nandito lahat. May ilan din dito na mga utang na nagdulot ng pagkawasak ng pamilya. Kapag ibinahagi ko ang mga ito sa iyong mga kaaway at sasabihin na ginawa mo ito sa iyong pahintulot bilang chairman, tingnan natin kung hindi isasara ng regulatory board ang iyong palengke. Kung mamamatay ako, isasama kita. Chairman, yung karne ni Chiu Tai-kyung ay binili ng isang mangangalakal na nagbabaratin sinamantala ang pagkakataon binili ng 50,000 pesos. Karma lang yan. Pause, i-zoom ang lugar na ito. Ano ang itinago niya sa sulok bago umalis? Parang may nakatagong compartment, tago ang kilos. I-check mo. Dito sirain ito. Chairman, na-verify ko na ito ang records ni Chiu Tai-kyung sa nakaraang 3 taon ng pagpapautang ng patago sa palengke at marahas na pangongolekta. Mayroon pa siyang pinipilit ang mga tindero na isangla ang kanilang ari-arian sa iligal na kontrata. Ito ay malubhang krimen na may kinalaman sa sindikato. Noong araw, nakita ko siyang halos mamatay sa gutom sa kalye. Binigyan ko siya ng pinakamagandang tindahan. Sa halip na magpasalamat sa sarili kong teritoryo, sinipsip niya ang dugo ng ibang tindero. Dapat ba tayong tumawag agad sa pulis? Hulihin na natin ang cancer na ito? Huwag magmadali. Bangkarote na siya ngayon. Kung isusumbong natin ito, magsisilbi lang siya ng ilang taon. Hihintayin ko siyang mag-akalang makakabangon siya. Kapag nasa tuktok na siya, isasampal ko ang ebidensyang ito sa kanyang mukha. Aalisin ko ang lahat ng pag-asa niya. Mananatili siya sa bilangguan habang buhay. Nasaan ang pera, gago? Ginawa mong pangbayad ang bag ko. Kaya ngayon puro peke ang suot ko. Kung walang 100,000 ngayon, hindi tayo tapos. Tumahimik ka. Ang suot ko ngayon ay gintulang na pininturahan. Ano bang problema mo? Hindi ba naibenta kay Boss Cho ang karne na 200,000? Naibenta na, puro naibenta na. Ito, 50,000 lang? Ang natira ay ipinustahan mo. wala na. Si Boss Cho, hinaharang ako sa buong syudad. Nasira lahat ng karne at kailangan ko pang magbayad ng 600,000 na penalty. 600,000 bang karota ka na? Eh ano bang inaasahan ko sa'yo? Wala na akong makain. Ikaw, mangutang ka. Kunin mo lahat ng pera ng kaibigan mo para sa puhunan. Baliw ka na ba? Bakit ako sasama? Ikaw na pulubi magdadala ng utang? Lumayas ka? Lalakas loob mong hampasin ako? Walang kwentang duwag. Sa labas, tinatapakan ka ng isang matandang babae na parang aso. Pag uwi, babae lang ang kaya mong saktan. Ikaw ang sinasaktan ko, babaeng walang hiya. Kumakain ka gamit ang pera ko, gumagamit ka ng pera ko. Nung naghirap ako, gusto mo nang lumayo. Si Lamwan na matandang walang kwenta. Lakas loob mong putulin ang kabuhayan ko. Kahit mamatay ako, isasama ko ang buong palengke niya sa kamatayan. Si Chairman Boss Cho ay formal lang ipinadala ang 600,000 na penalty. Ang demand letter ay naabot na kay Chiu Tai-kyung. Lahat ng bank account sa kanyang pangalan ay agad na i-freeze ayon sa batas. Ang utang na 600,000 at sa kanya ay mayroon lang siyang pera mula sa pagbebenta ng karne na nagdala ng 50,000 na cash. Siya ngayon ay parang isang langgam na nasa mainit na kawali. Wala nang takas. Ang kanyang kirida na si Lau Yin ay hindi rin madaling pakisamahan. Palagi siyang gumagastos na parang tubig. Ngayong bangkarota na si Chiu Tai-kyung, kaya pa ba niyang kusang loob sumama sa kanya sa hirap? Tingnan mo, ang 50,000 na ito tiyak na magiging ang huling dayami na dudurog sa kanya. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo akong isama sa kamatayan. Pobre?
Itong 50,000, ito na lang ang bayad sa aking kabataan. Kasama ang kotse at pera, sapat na ito para makauwi ako sa probinsya at magsimula muli. Puta, ibigay mo ang pera. Tubig. Lauyin? Bigyan mo ako ng tubig. Saan ka nagpunta? Bingi ka ba? Nasaan ang pera? Nasaan ang pera ko? Nasaan ang susi ng kotse ko? Lauyin, ikaw na babaeng mabaho. Kaya mong nakawin ang huling 50,000 na piso para iligtas ako? Lamwan, lahat ay dahil sa iyo. Kung hindi ka nagpanggap na mahirap at sinubukan ako, pinutol mo ang kuryente ko, bakit ako nagkaganito? Lamwan, hindi mo ako hinayaang mabuhay, kaya sabay tayong mamatay. Gagawin ko ang iyong sirang palengke na walang katahimikan, babayaran mo ito ng dugo. Ang walang hiyang Lamwan na yan. Ako naman, 10 taon ng empleyado sa palengke. Walang tagumpay, pero may pagod. Dahil lang hindi ko sinunod ang gusto niya. Diretso niya akong sinibak. Ang buong pamilya ko ngayon, maghihikahos na sa gutom. Wala iyang kwenta. Ang 10 taon kong pinaghirapan, sinira niya lahat. Pinutol niya ang kuryente ko. Kinasundo niya si Boss Chow para sirain ang kabuhayan ko sa buong syudad. Pati ang asawa ko ay kinuha ang huli kong pera para mabuhay. Tumakas, tumakas. Boss Chow, kung ako sa'yo, kasalanan mo to, gago. Kung hindi ka lang nag-udyok na guluhin ng janitor na yon, ano bang malas ko at nakilala kita? Kasinungalingan. Dati kang sumusunod sa akin. Kumuha ka ng ilang pakete ng Huwazi. Nung tumatanggap ka ng maraming angpaw mula sa akin, ba't hindi mo sabihing malas ka? Ngayong may problema na, gusto mo akong sisihin sa lahat. Sinasabi ko sa iyo, Chiyongto, ngayon tayo ay nasa iisang kalagayan. Hoy, kung mag-aaway kayo, lumayo kayo. Huwag sirain ang aking tindahan. At saka, bayaran muna ninyo ang inyong utang. Huwag kayong magtangkang umiwas. Bayaran na. Boss Chow, magkano na lang ang pera mo ngayon? Tayo ba'y magpapatalo na lang? Hindi ko kayang tiisin ito. Sumuko? Nanaginip siya. Ang kontrata ng tindahan ko number 01 ay hindi pa nag-e-expire. Hindi pa ito kinukuha niya. Kahit mamatay ako, isama ko ang buong palengke niya sa kamatayan. Boss Chow, anong gagawin mo? Pagpatay o panununog? Hindi natin gagawin yon. Anong pagpatay? Gusto kong ang kanyang palengke ay tuluyang hindi na magbukas. Bukas ay ang tanggapan ng kalusugan ng lungsod at Bureau of Fire Protection na magkakasamang mag-inspeksyon. Pumasok tayo sa hating gabi. Magtapon ng ilang sako ng patay na daga sa fresh section at sirain ang electrical panel. Patay na daga? O, ibuhos ang basurang langis sa fire exit. Basta sa umaga bukas, matuklasan ang malaking panganib sa kaligtasan, ang palengke ay agad na seselyuhan at isasara. Ang galing ng plano na ito. Kapag nasilang palengke, tiyak na magagalit ang mga tindero at aalis sa rental. Si Lamwan ay magdaranas ng matinding hirap. Tama. Sinara niya ang aking kabuhayan. Sisiraan ko naman ang kanyang hanap buhay. Lamwan, ipaparanas ko sa iyo na ang negosyong ito na nagkakahalaga ng milyon ay malugi. Gagawin mo ba? Gagawin. Patayin siya. Kuya Joe, walang pumupunta rito karaniwan. Blind spot ng CCTV. Inispot ko na ito ng maaga. Tigilan mo na ang kalokohan. Bilisan mo, ilipat na ang mga gamit sa loob. Ang baho ng patay na daga. Kuya Joe, saan muna tayo pupunta? Pumunta ka sa fire exit at ibuhos ang langis. Ibuhos mo lahat sa hagdanan. Bukas kung may inspeksyon, madudulas sila sigurado. Pupuntahan ko ang electrical panel at putulin lahat ng mga kable. Sige. Ako na magbubuhos ng langis. Anong gagawin sa patay na daga? Magkita tayo mamaya. Ibuhos lahat sa seafood tank at sa ventilation shaft. Bukas ng umaga ang palengke ay mabaho na. Tingnan natin kung paano haharapin iyon ni Lamwan. Yang matandang bruha. Lamwan,
dumating na ang karma mo. Cheyong to. Ang bilis mong natapos magbuhos? Anong nangyayari? Hulihin ang dalawang maninira. Arestuhin sila. Ay, huwag. Ako si Cheong To. Umalis ka. Lumayas kayong lahat. Sinong lalapit? Papatayin ko siya. Chiu Taikong, hindi mo ako binigo, palagi kang ganyan, sira. Lamwan, niloko mo ako. Alam mo na darating kami. Para sa isang tulad mo, walang prinsipyong peste, kung hindi ako nag-iwan ng bantay, paano kita mahuhuli? Sa kalaliman ng gabi, may dala kang patay na daga at langis, namamalengke, ang sarap ng libangan mo. Arestuhin mo ako. Nangungupahan ako rito. Nagbayad ako ng renta. Hindi pa tapos ang kontrata ko. Bakit hindi ako makabalik sa sarili kong tindahan? Kahit ang pulisya walang pakialam. Batang Wong, sabihin mo sa kanya, may pakialam ba ang pulisya? Nag-report na ang chairman sa pulis, paninira ng negosyo, pagkalat ng mapaminsalang bagay. Sapat na ang mga kasong iyan para makulong kayo at magsisi. Sino ang nagsumbong? Huli kayo sa akto. Dalhin ang mga suspek. Mawa ka, Lin. Siya ang nag-utos sa akin. Lamwan, tandaan mo ito. Kahit makulong ako, isasama kita. Batang Wong, 2 daga ang nakulong. Bukas ng umaga, ayon sa kontrata, simulan ang proseso ng pagpapalayas. Sige, Ma'am Lin. Mga negosyante, kagabi, si Chiu Taikyung kasama si Cheong To ay nagtangkang maglagay ng mga patay na daga sa fresh section ng palengke at sirain ang kaha ng kuryente. Nahuli agad sila ng pulis at pinatawan ng administrative detention. Ito, totoo ba ito? Sobra na? Oo nga. Ayon sa kontrata ng pag-upa ng palengke, Artikulo 31, kung ang nangungupahan ay may malubhang paglabag sa pampublikong kaligtasan ng palengke o kilos na makakasama sa interes ng ibang negosyante, ang partidong A ay may karapatan na walang kondisyon na wakasan ang kontrata ng unilateral. Ipinapahayag ko na opisyal na bawiin ang tindahan na may bilang 01 ni Chiu Taikyung. Buti nga, Itong walang konsensyang meat cartel, matagal na dapat siyang pinalayas. siya ay nagtangkang magtapon ng patay na daga sa fish tank, gusto niyang sirain ang aming kabuhayan. Buti nga! Batang Wong, kunin mo ang mga maruruming chopping boards at ang meat grinder, lahat ay kunin mo. Ang mga bagay na pag-aari niya ay hindi dapat mag-iwan ng kahit isa sa palengke. Opo, simulan na. Wala talagang konsensya. Nagbenta ng karne ng baboy na may tubig. Kunin at itago ang ebidensya. Kumusta ang progreso sa legal department? Huwag kayong mag-alala, Chairman. Nagsumbong na kami sa investigator. Kung kalkulahin ang oras, ang investigator ng korte ngayon ay dapat na sa kanyang second-hand na bahay ay nilalagyan ng selyo. Pagkalabas niya sa detention pagkatapos ng 7 araw, gusto kong malaman niya kung ano ang tunay na walang tahanan. Lamwan, angat ka pa rin sa buhay, ha? Pumunta ka pa talaga para tumingin sa akin, tumawa ka pa. Akala mo ba kapag ikinulong mo ako ng 7 araw, mapapatay mo ako? Kapag nakalabas ako, magbubukas pa rin ang tindahan number 1. Pumunta lang ako para makita ng sarili kong mata. Kung paano ang itsura ng taong iniligtas ko mula sa kamatayan noon na naging traidor. Kapag bumalik siya sa dating anyo, anong itsura ng pagmamakaawa niya? Tae mo, mayaman at makapangyarihan na ako ngayon. Sino ba ang may pakialam sa dating pera mo? Dahil sa iyong paglabag sa pampublikong kaligtasan, na-trigger ang unilateral termination clause. Ang tindahan mong number 1, opisyal ko nang binawi. At ang mga mamantika, bulok mong cutting boards, nasa basurahan na lahat. Ang lakas ng loob mo. Binayaran ko ng buong taon na renta. Yun ang buhay ko. Ito ay pagnanakaw. Umupo at tumahimik ka.
Ang lupit ng mga paraan mo. Sige, hindi ko na gusto ang tindahan. Ibebenta ko na lang ang bahay. Gagamitin ko ang pera para magsimula sa ibang palengke. Marami akong paraan para makaahon. Paraan? Ako kapag gumagawa, gusto kong ubusin lahat. Tama, Chutay Keong, wala ka ng tindahan ngayon. Walang ipon at wala ng bahay. Bumagsak ka na, wala ka ng lahat. Bahay ko? Lamwan, mamatay ka sana. Kukunin mo ang buhay ko. Ang buhay mo ay akin na mula 10 taon na ang nakaraan. Ngayon, ibinabalik ko lang ang lahat ng akin kasama ang interes. Mag-enjoy ka na lang sa loob sa mga natitira mong araw. Dahil kapag lumabas ka, sa labas ay walang hanggan impyerno ang naghihintay sa iyo. Bahay. Kailangan kong bumalik at tingnan ang aking bahay. Imposible. Tiyak na niloloko ako ni Lamwan. Selyo. Talagang selyado na. Oy, hindi ba ito ang bully ng subdivision natin? Si Lao Jiao ba? Ano? Kakalabas lang ba sa kulungan? Sino ang naglagay ng selyong ito? Huwag mo akong hawakan. Sino pa ba? Buti nga. Ito ang aking bahay. Walang sino mang makakakuha nito. Buksan ang pinto. Buksan mo, ito ang bahay ko. Wala na ang pera. Wala na ang tindahan. Wala na rin ang bahay. Wala na talaga akong lahat. Lamwan, pinapatay mo ako? Diyos ko, bakit mo ito ginagawa sa akin? Laoyin, walang hiya ka. Ako si Chiu Tai Kyong. Tai Kyung. Papatayin kita. Ibalik mo ang 50,000 pesos ko. Sabi ko, ibalik mo ang 50,000 pesos ko. Ibalik mo ang kotse ko. Yan ang pinag-ipunan ko sa buong buhay ko. Sinungaling ka, sinungaling ka. Mali ako, saklolo. Wala na ang pera, wala na rin ang kotse, wala na akong lahat. Tumigil ka, ilang araw lang yan. Nagastos mo lahat ang 50,000 pesos, sino ang niloloko mo? Sasakaling kita ngayon, papatayin kita, manloloko ka. Tumakas ka kasama ang pera ko. Chiu, bitawan mo na, may papatayin. Taikong, kahit patayin mo ako, hindi ka makakakuha ng kahit piso. Ang pera ko. Talagang sa kasino ng Macau, niloko ako at naubos lahat. Ngayon pulubi na rin ako. Cheong to, bakit nandito ka rin? Pulubi ka? Si Lamwan na masama ay ipinaalam ang record ng detention ko sa buong industriya. Hindi lang ako makahanap ng trabaho, pati upa hindi ko na mabayaran. Ano bang kasalanan ang nagawa ko? Sa inyong dalawa, mga walang kwenta. Tapos na ang lahat. Wala na talaga. Pinaikot ako ni Lamwan sa isang sulok. Ngayon, wala na akong puhunan para bumangon. Tai Keong, gusto mo bang maghiganti? Gusto mo bang si Lamwan ay matandang babae ay mapahiya? Ano bang sinasabi mo? Wala na tayong pangkain ngayon. Ano ang gagamitin natin para lumaban kay Lamwan na bilyonaryo? Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan. Nabalitaan ko nitong mga nakaraang araw, si Director Chan ng Grupo Hengtai ay mortal na kaaway ni Lamwan. May isang importanteng proyekto na basket ng gulay na nagkakahalaga ng bilyon. Si Director Chan para sa proyektong ito ay nag-aaway ng matindi kay Lamwan. Director Chan, ang tanyag sa lungsod ng dagat na mapagsamantalang developer. Tama. Pumunta tayo kay Director Chian at sumama sa kanya. Gamit ang dahilan na pinaalis tayo ni Lamwan, i-expose natin siya online. I-report natin siya sa mga autoridad.
Basta siraan natin ang reputasyon ni Lamwan, siguradong magbabayad ng malaki si Director Chian para gamitin tayo bilang sandata. Pamatay sa pamamagitan ng iba. Ang galing ng diskarte na yan. Tayong walang-wala ay hindi natatakot sa mayayaman. Basta makakuha tayo ng pera at masira si Lamwan, gagawin ko ang lahat. Sige, putang ina si Lamwan. Dahil hindi tayo pinatira ni Lamwan, pumunta kay Director Chian. Haha. Chairman, nagulat ang mga impormante natin. Si Chiu Tai Keong, Lao Yin at Chiung To, yung tatlong iyon ay nagkita kagabi sa ilalim ng overpass. Dapat ba tayong magpadala ng mga tao para bantayan sila? Hindi na. 3 gutom na asong gubat. Kung hindi natin sila pakakawalan para kumagat, paano natin mailalabas ang mga lobo na nakatago sa dilim? Ang ibig niyo pong sabihin ay kaya pa ba nilang gumawa ng gulo? Ang mga taong tulad ni Chiu Tai Keong ay sobrang makasarili at sakim. Ngayon, sa lungsod ng dagat, sa ganitong pagkakataon lalaban sa grupo ng Pamilyang Lam, isa lang ang tao. Sinasabi niyo po. Si Director Chian ng Grupo Heng Tai? Si Director Chian, para makuha ang proyektong basket ng gulay na nagkakahalaga ng bilyon, ay wala nang pinipili. Kung malaman niya na si Chiu Tai Keong ay may tinatagong mga alegasyon, siguradong parang naaamoy ang dugo, tulad ng langaw na dadapo. Hindi ba yan ay pagpapakawala ng panganib? Si Director Chian ay mapanlin lang. Tiyak na gagamitin niya sila para gumawa ng iskandalo. Iyan ang eksaktong gusto ko. Magpadala ng mga tao. Bantayan ng mabuti ang lahat ng pasukan ng gusali ng Heng Tai. Kapag pumasok sila, simulan agad ang ating kontraplano. Gagawin ko na ang ginagawa ni Director Chian na akala niya ay nakamamatay na atake ay maging sarili niyang sentensya ng kamatayan. Ano ang ginagawa mo? Kung namamalimos sa labas ka. Grupo Heng Tai ito. Umalis. Bulag ka ba? Pumunta ako para hanapin kayo kasama ni Director Chian para sa malaking negosyo. Kung maantala ang usapin ni Director Chian, kaya ba ninyong panagutan? Sa itsura mong ganyan, magnenegosyo ka. Kung hindi ka umalis, babaling ko ang binti mo. Ano ning ingay yan? Guard, palabasin ang mga basurang ito. Director Chian. Alam ko na gusto ninyong sirain si Lamwan. May dokumento ako na sa pilitan niyang kinuha ang mga ari-arian at eksklusibong impormasyon tungkol sa kanyang monopolyo na may kinalaman sa kriminal. Ako ay mula sa palengke, may-ari ng tindahan BLG. 1. Ano ang sinabi mo? Ikaw ay tindero sa palengke ni Lamwan? Kaming tatlo ay pinilit ni Lamwan na mawalan ng lahat. Kung susuportahan ninyo kami, garantiya namin na siya ay sa bilyong pisong proyekto, mawawala ng karangalan. Medyo kawili-wili. Dalhin sila sa opisina ko. Si Lamwan ay isang masamang babae para masakop ang mga ari-arian ninyo kaya kayo umabot sa ganitong kalagayan. Pero bakit naman sa tingin ninyo na kaya ninyong ibagsak si Lamwan, ang malaking hadlang? Chairman Chian, ako ay dating tagapamahala ng pamilihan. Alam ko kung paano ginamit ni Lamwan ang marahas na paraan para paalisin ang mga mangangalakal. Maaari akong tumistigo. Kung handa kayong magbigay ng pera, ginagarantiya naming ang reputasyon ni Lamwan ay sisirain namin ng tuluyan. Hindi namin hahayaang makuha niya ang proyektong nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ang proyektong basket ng gulay na 10 bilyon, tama. Mahigpit ang pagsusuri sa etika ng kumpanya. Kung sa oras na ito ay lumabas na inaapi niya ang mahihirap at sangkot sa monopolyo ng sindikato, isang malaking iskandalo. Tiyak na hindi maglalakas loob ang lungsod na ibibigay ito sa kanya. Talagang may awa ang Diyos. Lamwan, tingnan natin kung paano ka mamamatay ngayon. Dalhin sila para maligo at magpalit ng disenteng damit. Bigyan muna sila ng kalahating milyon para sa kanilang pamilya. Kalahating milyon. Salamat, Chairman Chian. Kinuha ninyo ang pera ko, kaya kailangan sundin ninyo ang sasabihin ko. Abogado, turuan ninyo sila kung paano sumulat ng dokumento. Sa inyo pong lahat, ito ang mga reklamong inihanda kagabi. Dito nakalagay ang mga paratang laban sa grupo ng Pamilyang Lam sa pilitang pagbili at pagbenta, pananakot sa kababaihan, at iba pang kasalanan. Kailangan ninyong pumirma at maglagay ng thumb mark.
pumunta sa tanggapan ng reklamo at sa Department of Trade and Industry para magsampa ng reklamo. Gumawa ng live streaming para palakihin ang issue kapag sa harap ng mga leader ng lungsod at tuluyang mawala ang kwalifikasyon ni Lam 1 sa bidding. Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng 3 milyong piso. Huwag kayong mag-alala, Chairman Chian. Siguradong sisirain namin si Lam 1 para hindi na siya muling makabangon. Ang ganda ng tela ng damit na ito. Si Director Chien ng Grupo Hengtai talagang mayaman at mayabang. Taikyong, sa pagkakataong ito talagang nakakapit na tayo sa malakas. Basta't maalis natin si Lam 1 na ang matandang babae, maibaba natin. Magkakaroon tayo ng 3 milyon. Pero kung magdedemanda tayo ng grupo ng pamilyang Lam, kung sakaling si Lam 1 ang gumanti sa atin, ano ang gagawin natin? Ikaw duwag ka. Ngayon si Director Chien, ang sumusuporta sa atin sa likod, basta't patunayan nating involved si Lam 1 sa krimen. Kahit hindi siya mamatay, magkakaroon siya ng malaking problema. Inihanda na ng legal department para sa inyo. Ang kumpletong peking ebidensya, nakasulat doon kung paano si Lam 1 gumamit ng mga kriminal para bugbugin kayo at sa pilitang kinuha ang mga tindahan. Dapat ninyong isaulo ito ng perpekto. Director Chien, huwag kayong mag-alala. Basta't nasa tamang halaga ang pera. Kung ano ang gusto ninyong gawin namin, gagawin namin iyon. Dalhin ninyo ang mga dokumento sa itaas, kahit saan mang lugar. Isa-isa ninyong idemanda sa tunay na pangalan, kahit anong paraan ang gamitin ninyo. Gusto kong makita ng buong lungsod ng dagat. Si Lam 1, kung paano niya hinapi ang mga ordinaryong tao. Chairperson, ang driver ni Director Chien ay ganap nang nasuhulan natin. Matagumpay naming nailagay ang voice recorder sa puwang ng sofa, sa opisina, at sa sasakyan niya. Mabuti. Anong galaw si Director Chien? Binigyan ni Director Chien si Chiu Taikong ng 500,000 piso na cash at pinagawa ang legal department ng maraming peking ebidensya para gamitin ang opinyon publiko para pilitin tayo. Dapat ba nating ipahayag ng PR department ang isang paglilinaw? Pahayag? Ngayon, ang mga netizens na hindi alam ang katotohanan ay naaawa sa mga mahihina. Kung maglalabas tayo ng pahayag, magiging sa kanilang paningin, libreng ebidensya ng pagpapaputi. Kaya hahayaan na lang natin sila na dumihan ng inyong pangalan? Ang gusto ko ay hindi paglilinaw. Sabihin sa PR department, huwag sumulat ng anumang paglilinaw. Sa halip, maghanda ng malaking pondo. Dahil gusto ni Director Chien ng digmaan sa opinyon, lalaruin natin ito kasama siya. Para saan ang paghahanda ng pondo? Kapag nagsimula na ang live stream ni Chiu Taikeong, gagawin ko ang PR department na lihim na mag-udyok sa kanilang live stream room, bumili ng pinakamalaking trapiko. O Panginoon, mga tao, husgahan ninyo ako. Ako, Chiu Taikeong, sa palengke 10 taon na naghirap, ay ganito na lang ako inaapi. Ang babaeng bilyonaryo na yon, Lam 1, para agawin ang aming mga tindahan at ipaupa sa mataas na presyo, pinutol ang tubig at kuryente hanggang mawalan kami ng tahanan at maghirap. Bilang isang administrador na may konsensya, bilang administrador, dahil gusto kong manindigan para sa mga maliit na negosyante, para sa katarungan, ay ginamitan ako niya ng mga pamamaraan ng sindikato at sinaktan ako ng malubha, at sa pilitan akong tinanggal. Siya ang pinakamalaking mandaraya sa lungsod ng dagat. Meron ba kayong konkretong ebidensya na ang kumpanya ni Lam 1 ay sangkot sa sindikato? Ito ang liham ng dugo at listahan ng pinsala mula sa sapilitang pagpapaalis. Formal na kaming nagreklamo sa pangalan. Dapat imbestigahan hanggang dulo. Hindi dapat ipagkatiwala ang bilyong proyekto sa ganitong walang pusong kumpanya. Bilang tagapag-udyok ng insidenteng ito, ano ang gusto mong sabihin? Ang galing umarte hindi na sayang ang 500,000 ni Director Chien. Pasok. Director Lam, ang live stream viewership ay lampas na sa 100,000. Lahat ng mga netizen ay sinasaktan ka. Gusto mo bang sapilitang i-block ang kanilang live stream? Ang entablado na ginawa nila gamit ang totoong pera, walang saya kung sisirain natin. Ngunit Chairman, kung hahayaan natin silang siraan tayo, ang ating reputasyon ay maapektuhan ng malala. Baka maimbestigahan tayo ng pinagsamang grupo, ang bidding bukas ay ganap na masisira. Makinig ka, hindi lang wag i-block, kundi lihim pa nating dagdagan ng apoy. Gagastos tayo para siraan ang sarili natin? Masyado itong delikado? Ito ay tinatawag na overpraise to destroy. Para sirain ang isang tao, kailangan muna siyang mabaliw. Kung hindi siya aakyat sa pinakamataas at pinakakitang lugar sa buong network, bukas kapag nahulog siya sa harap ng lahat, paano siya magkakagutay-gutay? Sige, diretsong ilagay siya sa #1 trending.
Mga kaibigan, nakikita nyo ba? Ito ang eksena ngayon. Andito si Chiu Tai Keong sa eksena. Nagbibigay sa inyo ng first-hand report. Tingnan nyo, ang kamao ng katarungan ay bumagsak na sa wakas. Pinagsamang investigasyon ay dumating na para isara. Itong masamang pamilihan, Lam Wan, ang karma ng bruhang iyon ay dumating na sa wakas. Ngayon, kahit na dumating ang hari ng langit, hindi siya maililigtas. Ang vampirang iyon, ang negosyong nagkakahalaga ng bilyon. Ikaw ang responsable dito, Batang Wong, di ba? Nakatanggap kami ng maraming formal na reklamo at tagubilin mula sa itaas na nagsasaad. Ang pamilihan sa ilalim ng grupo ng Pamilyang Lam ay may mararahas na pagpapaalis ng mga negosyante, monopolyo ng sindikato at pag-iwas sa buwis at iba pang seryosong paglabag. Kasamang pinuno, ito ay tiyak na sadyang paninirang puri. Ang nangunguna sa formal na reklamo, si Chiu Tai Keong ay isang ganap na monopolista ng karne. Siya ay dahil pumasok sa pamilihan ng hating gabi at nagtapon ng patay na daga, nagsagawa ng paninira kaya na-detain. Kaya siya lehitimong tinanggal ng kontrata at pinalayas namin. Mayroon kaming ebidensya ng CCTV. Kung ano ba talaga ang katotohanan, kami ay kukuha ng lahat ng ebidensya ayon sa batas at magsasagawa ng masusing investigasyon. Ngunit bago malinaw ang investigasyon, ayon sa tagubilin ng itaas na panatilihin ang kaayusan at pagpapatunay, ang pamilihan ay dapat magsagawa agad ng partial shutdown at reorganisasyon at sumailalim sa pagsusuri. Paano ito magiging okay? Ginoo, ang daan-daang libong isda sa aking cold storage, kung hindi maibenta sa isang araw, mamamatay lahat. Si Director Lam ay laging mabuti sa amin. Binabawasan ng renta. Paano siya magiging sangkot sa sindikato? Hindi kayo maaaring makinig lang sa mga gangster sa labas na nagsisinungaling. Kayo, ito ay pumuputol sa aming kabuhayan bilang ordinaryong tao. Hindi kayo maaaring makinig sa mga gangster sa labas na nagsisinungaling. Lahat kumalma. Maniwala sa makatarungang investigasyon ng gobyerno. Huwag hadlangan ang pagpapatupad ng batas. Si Director Lam ay mag-aayos nito ng maayos. Hahaha, Batang Wong. Ang iyong mayabang na Panginoon si Lam Wan, bakit siya nagtatago, ayaw lumitaw? Ngayon, sinara namin ang inyong mga libro, pinatigil ang inyong pamilihan. Bukas, papaalisin ko siya sa kalsada para mamalimos. Yung Joint Investigation Team ng chairman, pinasok na nila ang market ng pwersahan selyado na ang lahat ng financial servers, pinapahinto kami at sumailalim sa investigasyon. Yung mga influencer sa labas at yung mga mob na walang alam, yung mga pintuan ng gusali ng grupo namin, ilang malalaking gate. Ay hinarang lahat dahil sa napakalaking black propaganda at impluensya ng opinyon. Ang stocks ng grupo ng Pamilyang Lam, wala pang 20 minuto mula nang magbukas ang trading, bumagsak na ng 15%. Naubos ang market cap ng bilyon-bilyon. Ito ay tiyak na grupo Heng Tai, si Director Chian ang nasa likod ng mga ito. Shh! Dumating na ang good news ng mga clown. Haha, naku Lam Wan narinig ko, ang iyong palengke ay tinatakan ng gobyerno ngayon at ang stocks ng grupo ay nag-limit down na rin. Bilang katulad mong negosyante, tumawag ako para kamustahin ka. Ang balita mo, Director Chan, mas mabilis pa sa akin. Paano naman ang ₱1,000,000 na PR fee? Ganyan lang ang epekto? Akala ko meron kang kayang magpamangha sa akin. Lam Wan, tapat na tayo, Chiu Tai Keong. Ngayon ay kinahahabagan ng buong netizens bayani ng masa na nagtatanggol sa karapatan. Sumasali na rin ang gobyerno, hindi ka na malilinis. Sa makalawa ay ang ₱1,000,000 bidding para sa palengke. Kung ngayon ay maglabas ka ng pahayag na umatras ka sa bidding, titiyakin ko yung mga nag-report. Bukas ay ibabawi nila ang reklamo at magbabago ng salita. Kung hindi, ikaw, Lam Wan, ay maghintay na sira ang pangalan at mabulok sa kulungan. Director Chian, akala mo maghanap ka ng mga tag, makakaya mong ibagsak ako? Putang ina, huwag kang magpakawalang hiya. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matapang ka pa. Sa makalawa, andun lahat ang mga malalaking opisyal ng lungsod. Ano ang gagamitin mo para makipag-agawan sa akin? Tiyak kang mamatay. Sa makalawa, hindi lang ako dadalo, uupo pa ako sa harap. Director Chian, inihanda mo ng mabuti ang napakahabang palabas na ito. Kung hindi ako personal na pupunta para tapusin ang iyong pagganap, paano ko masusuklian ang iyong pagsisikap? Abangan natin. Ma'am, nababaliw na ang PR department. Mahigpit nilang payo na dapat tayo magsagawa agad ng press conference. Ilabas ang CCTV footage ng paglalason ni Chiu Tai Keong sa gabi at ang kanyang criminal record. Kung hindi tayo lalaban at magpapalinaw, ang tingin sa atin ng mga city officials ay masisira ang corporate image natin. Sa bidding competition sa Makalawa, siguradong talo tayo. Mapaliwanag? Kung magpapaliwanag tayo ngayon, iisipin ng lahat na inaapi natin ang mahihina. E papayag na lang ba tayo na si Director Chian ng Grupo Heng Tai kasama ang mga basurang iyon ay gagamitin ang grupo ng Pamilyang Lam para umangat? Ma'am, hindi tayo pwedeng maghintay lang na mamatay.
Batang Wong, alam mo ba kung paano magkatay ng baboy sa probinsya tuwing bagong taon? Magkatay ng baboy sa oras na ito, bakit niyo pa ito sinasabi? Kapag pinataba mo ang baboy, hayaan itong umakyat sa pinakamataas, hayaan itong isipin na ito ang amo. Ang saksak na yon ay diretso sa puso isaksak ang pinakanakamamatay at pinakamalinis. Kung lalaban tayo ngayon at ilabas ang video, si Chu Tai-keung ay masasakdal lang ng paninirang puri, makukulong ng ilang araw, magbabayad ng multa, at palalayain. Si Director Chan ay makakapag-cover up ng malinis. Gusto niyong mag-antay para sa mas malaking isda? Magpababa muna bago umangat? Diretsyong hulihin ang malaking isda na si Director Chian. Ipahatid ang utos ko, ganap na makipagtulungan sa investigation team sa lahat ng trabaho. Kusang ibigay ang lahat ng account books at sabihan ng internal team na kusang magsara ang lahat ng operasyon para sa reorganization. Ipaalam sa publiko na tayo ay walang kakayahang lumaban. Kusang pagsasara, ito ay pagputol sa ugat. Tama, gusto kong bumagsak ang stock price ng grupo sa pinakamababa. Hayaan ang kayabangan ni Director Chian at Chu Tai-keung na lumaki ng sobra-sobra. Hintayin natin na sa bidding competition umakyat sila sa pinakamataas, pinakanagniningning na entablado. Kapag inakala nilang panalo na sila, ako naman, sa harap ng lahat ng city officials, ang hagdan sa ilalim ng kanilang mga paa ay tuluyang aalisin. Merkado ng pamilyang Lam buong aktibong pagsusuri sa pagsasara ayon sa mga insider ito ay bihira. Nakalimit daw na, si Lam-1 ay hindi man lang naglabas ng pahayag, hindi man lang maglabas. Dahil sa takot, kusang nagsara at tumigil sa operasyon. Ito ay lubos na pagsuko makipaglaban sa akin. Masyado pa siyang bata. Director Chien ay talagang matalino at makapangyarihan, nagplano ng mahusay. Ang babaeng iyon na si Lam-1 na napakasama. Tiyak na nagtatago sa opisina, umiiyak at sumisigaw at naghahanda ng tumalon. Ito ay dahil sa inyong mahusay na taktika, Director Chien. Director Chien, ngayong si Lam-1 ay natalo na. Kung gayon ang ipinangako nating, ang natitirang bayad na 10 milyon, sa tingin ninyo, pwede ba? Na mabayaran muna ng kaunti ang pag-arte namin nitong mga nakaraang araw ay mahirap din. Bakit nagmamadali? Magpahinga ng mabuti mamayang gabi. Bukas ay ang pinakamataas na antas ng proyektong 10 bilyon tender competition. Dadalin ko kayong tatlo bilang mga kinatawan ng pinakamalubhang biktima upang personal na manggipit sa lugar at magsumbong sa harap ng mga opisyal ng lungsod. Chu Tai-keung, bukas ay malaking okasyon. Pagdating sa lugar, kailangan mong umiyak ng mas malala. Kung bukas ang kwalifikasyon ni Lam-1 ay agad na ideklarang kanselado. Hindi lang ako agad magbabayad sa inyo ng 10 milyon, maaari ka ring humingi ng sobra-sobra. Humingi ng sobra. Ang ibig sabihin ni Director Chien. Si Lam-1 ay parang karne sa sangkalan bukas sa harap ng lahat ng opisyal. Diretso mong hilingin kay Lam-1 na ang kanyang bahagi ng merkado ay ibigay sa iyo ang kalahati. Bilang kondisyon sa pag-withdraw ng iyong reklamo upang iligtas ang grupo mula sa bangkarota, tiyak na pipigilan ang sarili at sasang-ayon. Kalahati ng bahagi. Salamat sa pagtulong, Director Chien. Bukas, tiyak na kakagatin namin si Lam-1 para iluwan niya ang kanyang nilunok. Lahat, haha. Chairman, nakuha ko na. Si Mr. Chian ay napakasuspetsoso, traidor. Ang assistant niya para protektahan ang sarili tuwing gumagawa ng maruming trabaho para sa kanya ay laging nagre-record. Gumastos ako ng 2 milyon mula sa assistant niya para bilhin ang orihinal ng recording na ito at ang pangako na sasaksi sa korte. ₱500,000, nandito na lahat. Yung eksena sa harap ng opisina ng reklamo, umiyak ka ng malakas. Na-memorize mo na ba ang script? Wala kang alalahanin, basta nasa tamang halaga ang pera. Lam-1 ay isang napakasamang kriminal. Pero nangako si Mr. Chian na ang huling bayad pagkatapos ng tagumpay, basta sa bidding bukas, mapalabas si Lam-1, 10 milyon ay hindi mawawala sa inyo. Hehe. Kapag siya ay lumuhod at humingi na bawiin ko ang kaso bukas, pipilitin ko siyang ibigay ang kalahati ng shares ng market bilang kapalit. Malisyosong paninirang puri at ang halagang umaabot 10 milyon na blackmail. Basta ipalabas ito sa meeting bukas, si Mr. Chian at si Chu Tai-keung ay tuluyang tapos na. Chairman, ano po ito? Ang recording ay patunay lang na marumi ang paraan ni Mr. Chian. Hindi sapat para sirain siya. Si Chu Tai-keung ay maaaring kasuhan ng pagtatangka ng blackmail. Ang gusto ko ay hindi na sila makabangon pa. Ang mga bagay na ito. Ang tunay na makakapagpako kay Chu Tai-keung sa haligi ng kahihiyan, ang grupo hengtay ni Chairman Chan na tuluyang itutulak sa 18 antas ng impyerno ang panghuling alas. 10 taon na ang nakalipas, si Chu Tai-keung ay nakatira sa lansangan ang bayad para sa kanyang pagsagip noong nasa bingit ng kamatayan. Ako ang nagbayad noon. Chairman,
Kung hindi dahil sa iyong kabutihan noong panahon na iyon na pinahiram mo siya ng pera para iligtas, siguradong patay na siya sa lansangan. Ang ganitong taong walang utang na loob mas masahol pa sa hayop. Ito ay patunay lamang na siya ay isang walang utang na loob na hayop, hindi ito labag sa batas. Ngunit itong dokumento ay sapat na para pumatay sa kanya. Ang mga ito kasama ang nasa recording ay malaking halaga ng panunuhol at blackmail na nagawa na maraming kaso na magkakasama. Sapat na para mabilanggo siya habang buhay at si Chairman Chian, ang kilalang presidente ng grupo Heng Tai para manalo ng bid, ay talagang kumuha ng isang baliw na kriminal para maging testigo ng biktima. Kapag ito ay na-expose, ito ay hindi lang isyu ng etika sa negosyo, ito ay isang hamon sa gobyerno sa kaligtasan ng pagkain. Ang mga pinuno ng lungsod ay personal itong pupunitin. Matalino ang chairman, handa na ang lahat kulang na lang ang huling piraso. Nakikita mo ba? Doon ang ngayon ang venue ng 10 bilyong bidding competition. Lahat ng mga kilalang tao sa lungsod ng dagat ngayon ay naroon. Huwag kang mag-alala, Director Chan, ngayon. Kapag binanggit ng leader ng lungsod ang pangalan ni Lam Wan, susugod ako iyak habang yakap ang binti ng leader. Sisiguraduhin kong si Lam Wan, ang matandang babae na yon, sa harap ng lahat ng tao sa lungsod mapahiya at masira ang pangalan. Dachang, kapag pumayag na si Lam Wan, ngayon kailangan mong maging matigas ang loob. Kunin ang kalahating bahagi ng palengke niya. Kunin ang kalahating bahagi. Kapag nangyari iyon, tayo ay magiging bilyonaryo. Tama. Ngayon, si Kuya Zhao ay ang pinakamalaking may-ari ng palengke sa lungsod ng dagat, si Lam Wan. Wala iyon. May ambisyon. Basta ngayon, itong pagtatanghal na ito, gawin ninyong maayos. Kaya hindi lang kalahating bahagi. Gusto kong paalisin si Lam Wan sa lungsod ng dagat. Sumakay, puntahan natin at kunin ang bunga ng ating tagumpay. Sandali, hindi pa sapat ang paghihirap ninyo. Palitan ninyo ng iba. Direktor Lam, ang mga bayad na troll ni Direktor Chian sa labas at ang mga taong hindi alam ang totoo ay nagkakagulo pa. May balita rin mula sa mga namumuno ng lungsod tungkol sa grupo natin ay labis na hindi nasisiyahan sa mga negatibong issue kamakailan. Ang bidding ngayon parang isang bitag yan, Direktor Lam. Kailangan mong mag-ingat, bitag. Para sa isang bagong yaman na tulad ni Direktor Chian, karapat-dapat ba siyang mag-anyaya ng bitag? Akala nila ako'y naitinulak sa gilid ng bangin, ngunit hindi nila alam na sa ilalim ng bangin ay ang aking inihanda, isang napakalalim na bangin para sa kanila. Ma'am, umalis na tayo para isara ang bitag. Tara na, tingnan natin sina Direktor Chian at Chiu Tai Keong kung gaano pa sila kataas tumalon bago mamatay. Mga kinatawan ng mga negosyante ng lungsod ng dagat, mga kaibigan sa media, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay ang ating lungsod ng dagat ng proyektong basket ng gulay na nagkakahalaga ng 10 bilyon ang huling paligsahan sa pagbid. Ang proyektong ito ay may kinalaman sa pang-araw-araw na pagkain ng milyon-milyong mamamayan ng lungsod at sa kanin ng bawat pamilya. Malinaw ang paninindigan ng gobyerno. Walang puwang para sa kahit anong dumi at walang puwang para sa anumang dayaan. Bago pakinggan ang mga panukala, dapat kong bigyang diin ang isang bagay. Sa mga nakaraang araw, ang online na negatibong balita tungkol sa isang kumpanya na marahas na nagtataboy ng mga tindero ay kumakalat ng todo at nangibabaw pa sa trending topics. Pinahahalagahan namin ang kakayahan ng kumpanya, ngunit mas pinahahalagahan namin ang moral na hangganan ng mga tagapamahala nito.
Ngayon ayon sa proseso ng bidding. Pakiusap, ang unang kumpanya kinatawan ng grupo ng pamilyang Lam Chairwoman Lam 1 ay magtatanghal ng panukala. Bakit wala si Lamuan? Ngayon, ang mga video ng reklamo tungkol sa kanya ay kumakalat online. Nagtakas ba siya dahil sa pagkakasala? Tutol ako. Mga pinuno, ang Grupo Hengtay ay formal na tumututol sa grupo ng pamilyang Lam. Wala silang karapatan na sumali sa napakahalagang proyektong ito. Si Lam 1 ay isang cancer. Director Chian, ngayon ay isang napakaseryosong bidding event. Mangyaring bantayan ang iyong mga salita. Huwag gumawa ng malisyosong pag-atake sa mga kakumpetensya dito. Mga pinuno, ako si Chian ay hindi nagnanais ng hindi patas na kompetisyon kundi ang kumpanya ni Lam 1 ay may napakalubhang isyu ng kawalan ng moralidad. Kung ibibigay ang basket ng gulay sa kanya, may pag-asa pa ba ang mga mamamayan ng lungsod ng dagat? Siya ay hindi lang sangkot sa monopolyo ng gangster, ginagamit din ng kapital upang marahas na itaboy ang maliliit na tindero. Ngayon, lahat ng netizens ay pinagmamasdan ng gobyerno kung paano haharapin ito pilit na pinatay ang tindero dahil sa gangster. Ang trending topic online sa mga nakaraang araw. Ay totoo pala, iyon ay malaking bawal sa negosyo. Director Chian, napakaseryoso ng iyong akusasyon maliban sa mga balita online. Meron ka bang matibay na ebidensya? Walang saysay ang salita lamang. Ebidensya? Ngayon dinala ko ang buhay na ebidensya. Hayaan silang personal na sa mga pinuno ng lungsod at sa lahat ng media ng lungsod, isa-isahin ang malalaking kasalanan ni Lam 1. Dalhin ang mga tao sa loob. Mga namumuno ng lungsod, pakiusap ipaglaban nyo kami. Si Lam 1, hindi na kami pinapayagang mabuhay. Huwag kang matakot, kababayan. Narito ang mga namumuno at media. Ang pang-aapi na ginawa ni Lam 1 sa inyo, isalaysay nyo lang ng totoo. Nagbenta ako ng karne sa palengke ni Lam 1 sa loob ng 3 taon. Tapat akong nagnegosyo. Para mag-isa niyang kunin ang kita, pinilit niyang sirain ang kontrata at kunin ang mga tindahan. At pinaalis niya ako matapos akong bugbugin ng mga gwardya. Mga namumuno, pinutol ni Lam 1 ang kuryente namin at ninakaw ang aming pinaghirapang pera. Inaapi kami hanggang wala kaming matuluyan. Ako ay isang matandang tagapamahala ng palengke sa loob ng 9 taon. Nagsalita lang ako ng makatarungan para sa mga mangangalakal. Pinabali ni Lam 1 ang braso ko sa pamamagitan ng kanyang mga tao. At diretsong tinanggal sa trabaho. Hindi siya isang negosyante, isang mapang-api lang sa lipunan. Sobra na ito, ang lala ng ginawa sa inyo. Bakit hindi kayo dumulog sa pulis? Wala ring silbi. Si Lam 1 ay mayaman at makapangyarihan. Binibili ang lahat. At nagbabanta na aayusin kami sa lungsod ng dagat. Wala kaming mapagreklaman. Walang batas. Kontakin agad si Lam 1. Kung totoo ang mga ito, ang mga masasamang negosyo ay hindi pahihintulutan. Hindi dapat manatili sa lungsod ng dagat. Mga namumuno, si Lam 1 ay hindi nagpakita ngayon. Ibig sabihin, may guilty conscience. Sa ngalan ng negosyo ng lungsod ng dagat, hinihiling ko na permanente, alisin ang grupo ng pamilyang Lam sa bidding para matigil na ang kanyang pang-aapi sa mga tao. Gusto akong patayin ni Lam 1 ang buong pamilya ko. Grupo ng pamilyang Lam pinipiga ang mga negosyante, nagdudulot ng galit ng madla. Mga kasamahan, ipinagkatiwala ang proyekto ng kabuhayan sa vampirang si Lam 1, ang mga tao sa lungsod ng dagat ay maghihirap. Huwag siyang hayaan na makuha ito. Sa loob ng 10 minuto, kung hindi makapagbigay ng paliwanag si Lam 1, alisin agad ang kanyang kwalifikasyon sa bidding. Tulad ng itinuro ni Chairman Chen samantalahin ang pagkakataon, humingi ng shares sa publiko, dayain siya ng malaki. Kung gusto mong bawiin ko ang reklamo, dapat si Lam 1 ibigay sa akin ang kalahati ng shares ng palengke. Kung hindi, lalaban ako hanggang dulo, ipapakulong ko siya. Kalahati ng shares ito ba ay pagtatanggol ng karapatan? Malinaw na panghutot ito. Tanga. Sino ang nag-utos sa iyong humingi ng sobra sa publiko? Kalahati ng shares Chiu Tai Kyung. Ikaw na walang utang na loob, malaki ang gana mo. Lam 1, naglakas loob ka pang pumunta. Magbigay ka agad ng paliwanag, sira na ang pangalan mo, may mukha ka pang magbid. Sumuko ka na. Magpaliwanag. Magbibigay ako ng paliwanag sa buong lungsod. Ito ang resibo ng emergency, 10 taon na ang nakaraan. Perang binayad ko, taong iniligtas ko, ay ang halos mamatay sa gutom at lamig. Chiu Tai Kyung. Pinalaya ko siya sa upa, ang pinakamagandang tindahan sa palengke. Ibinigay ko ng libre para maghanap buhay. 10 taon ko siyang tinustusan. Sinisipan niya ako na pinatigil ko ang kanyang kabuhayan. Iniligtas mo ang kanyang buhay. Binigyan mo siya ng pagkakataon. Siya naman ang nagkunwaring kaawa-awa. Peke ang resibo, puro kasinungalingan. Huwag maniwala sa kanya. Isang lumang resibo ay hindi sapat kahit may utang na loob, hindi dahilan para paalisin ang mga mangangalakal.
Hindi umiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong iPlay ang CCTV. Sa palengke na ito, ako ang masusunod. Kung hindi magbabayad ng proteksyon, sirain ang tindahan at umalis. Tingnan ninyo, ito ang matapat na mga ngalakal, isang mapaniil na berdugulang sa palengke. Walang batas naglakas loob na magkasala sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtatanggol. Nagkunwari kang biktima para makuha ang simpatiya ng publiko. Nasaan ang konsensya mo? Mainitin lang ang ulo ko, pero mali na patayin niya ang kuryente ng aking cold storage. Ang humingi ng kompensasyon ay makatarungan. Kahit mali siya si Lam1 ay ng API hindi siya karapat-dapat sa proyekto ng kabuhayan. Nagmamadali kang ipagtanggol ang isang masamang tao, huwag kang mag-alala. Ang iyong pangunahing bahagi ngayon pa lang magsisimula. Batang Wong si Ji Chiu Tai-kyung na ito hiningi niya ang kalahati ng aking shares sa merkado. Hayaang marinig ng lahat ng naririto mga kaibigan sa media at mga pinuno. Ang kawawang biktimang ito kung sino ang kanyang nakipagkasunduan sa likod ng maruming kasunduan na hindi dapat malaman. Narito ang 500,000. Yung eksena sa harap ng opisina ng reklamo. Umiyak ng malakas. Namemorya mo ba ang mga linya? Huwag kang mag-alala, basta nasa lugar na ang pera si Lam1 ay isang walang awang sindikato. Pero nangako si Chairman Chin ang natitirang bayad pagkatapos ng tagumpay, basta sa bidding bukas. Maalis si Lam1 ang 10 million ay sa inyo. Hintayin natin na siya'y lumuhod bukas para hilingin na bawiin ko ang kaso. Kailangan kong siya ay magbigay ng kalahati ng kanyang shares sa merkado bilang kapalit. Ito ay sinadyang paninirang puri. Ito ay kasabwat ng kakumpetensya sa malaking pangingikil. Ito ay tiyak na ngayong taon sa lungsod ng dagat ang pinakamalaking iskandalo. Akala mo ba, hindi ko alam ang inyong mga sikretong galaw sa internet? Sinadya kong hayaan ang opinyon ng publiko na lumaki para kayo ay umangat ng pinakamataas at mahulog ng pinakamasakit. Saan ang galing ang recording na ito? Paano ito na-record? Ito ay puro gawa-gawa. Ito ay boses na ginawa ng AI. Para siraan ang grupo Heng Tai ko, hindi ko talaga kilala ang tao sa recording na ito. Peke, ang recording na ito ay kagabi pa na sumite sa hudikatura para sa pinakamahigpit na forensic voice analysis. Ang ebidensya ay hindi matatanggihan. Si Chiu Tai-kyung kanina ay sa harap ng lahat ang kanyang paghahabol ng kalahating shares. Ang mga lider at mamamahayag na naririto ay malinaw na narinig. Pangingikil na nasa antas ng 10 milyon. Napakalaking halaga, Chin Kin Kwok. Ano pa ang iyong maidadahilan? Director Chen, iligtas mo ako. Ikaw ang nagbigay sa akin ng 500,000 pesos para siraan siya. Nako, hindi ka pwedeng magtaksil, huwag mo akong pabayaan. Lumayas ka, baliw! Tigilan mo na ang paninirang puri. Wala akong alam. Ang assistant ko ang nagpasya niyan. Matagal ko na siyang sinibak. Walang alam. Ang galing ng walang alam. Batang Wong, ituloy mo. Pumasok siya sa palengke sa hating gabi para sirain, na naglalayong lumikha ng isang lubhang masamang malaking aksidente sa seguridad at takot sa pagkain. Isipin ninyo, kung kinabukasan ang mga walang alam na mamamayan at negosyante ay tatapak sa basurang mantika, mangyayari ang stampede. Kung ang mga isdang nakontamina ng patay na daga ay dumaloy sa mesa, ano ang magiging resulta? Parang wala silang pakialam sa buhay ng tao. Para lang mailabas ang sariling galit kahit ang buhay ng mga mamamayan ay hindi na pinapansin? Iyon ay isang sandali ng kalituhan. Gusto ko lang ilabas ang aking galit. Hindi ko intensyong sakta ng sinuman. Lungsod ng dagat, nagtatago ng ganitong mga taong nagbabaliktad ng katotohanan na naglalason at naninira. Talagang walang puso. May batas pa ba kayong pinapansin? Director Chien, para agawin itong proyektong pangkabuhayan na nagkakahalaga ng bilyon, ay kumuha ka ng isang taong lihim na naglalason, na naglalayong lumikha ng malaking aksidente sa seguridad, isang kriminal na nahuli sa akto. Bilang iyong paraan para apihin ang kakumpetensya at magpanggap na biktima bilang representante ng katarungan, sinasabi mong iniinsulto ang katalinuhan ng lahat o hayagang hinahamon ang hangganan ng batas ng lungsod ng dagat? Director Lin, ikaw, huwag mo naman baliktarin ang konsepto dito at lituhin ang paningin. Sir, talagang hindi ko alam na ginawa nila ang mga bagay na iyon. Ako ay ginamit ng mga ito basura ng lipunan na may masamang intensyon, binulag ang aking mga mata, at naniwala ako sa mga kasinungalingan na kanilang ginawa. Ngunit ito ay internal na investigasyon ng aking kumpanya at pagkakamali sa pagsusuri. Ito ay ganap na sa pagitan ni Lam1 at Chiu Tai-kyung para sa interes, personal na awayan ng magkakalaban. Ano?
Ito ay talagang hindi nakakaapekto sa aking grupo Hengtay upang lumahok sa legal na kwalifikasyon ng proyektong basket ng gulay na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ang grupo Hengtay ay may supply chain na nakikita ng lahat sa buong probinsya. Ito ay isang proyekto para sa mamamayan na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Hindi pwedeng padala sa damdamin. Hinihiling kong magpatuloy ang bidding. Director Chen, bilang isang namamahala sa kabuhayan ng libu-libong tao, negosyante, kahit ang pinakapangunahing kakayahang makilala ang tama at mali at walang moral na hangganan, at kahit pinaghihinalaan na tinatakpan ng kriminal, paano mo mapapaniwala ang mga tao na kaya mong pamahalaan ang basket ng gulay ng mga mamamayan? Sir, bigyan mo ako ng oportunidad na mapatunayan ang aking kawalang sala. Ang grupo Hengtay ay handang agad magdagdag ng 1 bilyon na performance bond upang ipakita ang aming sinseridad. Patunayan ang kawalang sala? Magdagdag ng bond? Director Chen, dahil ipipilit mo na ito ay personal na awayan na hindi mo alam at nagyayabang ka pa tungkol sa supply chain ng iyong grupo Hengtay at tunay na kakayahan, pagagawin kitang mamulat ang iyong mga mata. Akala mo ngayon pumunta lang ako para ilantad ang isang tulisan, pakiusap, ang public security team at mga kasamahan mula sa Food and Drug Administration pumasok. Wala na. Ang tindahan ng baboy na Mapao sa 01 na pinapatakbo ni Chu Tai-keong matagal nang gumagamit ng kalawanging high-pressure water pump at injection needle para sa tubig. Nagbebenta ng mababang kalidad na baboy na tinubigan. Matinding panloloko sa mga mamimili. Nakuha rin namin ang kanyang ilegal na pagpapautang ng sobrang interes umuupa ng mga bugaw para maningil ng marahas, pati na ang pagpilit sa mga negosyante na isanla ang kanilang ari-arian. Na ebidensya ng mabibigat na krimen na may kaugnayan sa sindikato. Pagbebenta ng tinubigang karne at pagpapautang ng sobrang interes, ito ba ay biktima? Ito ay malinaw na isang maitim na puwersa na walang ginagawang mabuti. Director Chin, paulit-ulit mong sinasabi na siya ay isang tapat at masunurin na maliit na tindero. Ikaw ay nagtatanggol sa isang taong may kaugnayan sa sindikato, nagbebenta ng mababang kalidad na karne, isang tulisan at hampas lupa. Ito paano ko malalaman iyan? Dahil lang sa awa niloko niya ako. Ito ba ay may kinalaman sa grupo Hengtay ko? Anong kinalaman? Walang kinalaman. Ito ay ang iyong lihim na account sa ibang bansa sa pamamagitan ng pekeng kumpanya na ipinadala sa 3 organisasyon ng internet trolls, kabuuang 2 milyong pisong money laundering flow. Sa tingin mo malinis ang ginawa mo? Ngunit basta may transaksyon, may bakas. Yun ay aking kumpanya normal na advertisement at publicity. Huwag ka nang magpaliwanag. Gumamit ka ng 500,000 piso na cash upang suhulan ng mga tulisan at hampas lupa. At gumamit ng 2 milyon para umupa ng trolls na sadyang nanira ng kapwa negosyante pangunggutong, pangingikil, at pagmamanipula ng opinyon chinkinkwok. Wala kang hangganan para sa kita. Talagang wala kang konsensya. Ikinaya mo ang pagkuha ng mga kriminal na may maraming kasalanan, ginulo ang bidding conference, niloko ang gobyerno at ang mga mamamayan. Ginoo, pakinggan ninyo ang aking paliwanag. Ang Hengtay ay sa lungsod ng dagat. Malaking nagbabayad ng buwis yan. Mayroon itong 10,000 empleyado. Umaasa sila sa akin para mabuhay. Hindi ninyo ako pwedeng husgahan dahil sa mga diskarting iyon at patayin ako ng isang hampas. At ikaw, ginagamit mo ang buwis at empleyado para takutin ang gobyerno. Hindi ka kailangan ng lungsod ng dagat ng mga walang pusong kapitalista na walang moralidad. Kinakatawan ko ang pamahalaang panlungsod. Opisyal kong inihahayag, ang Grupo Hengtay ay seryosong tumawid sa pulang linya ng batas. Permanenteng kinakansela lahat ng karapatan nitong sumali sa bidding sa lungsod ng dagat at agad na sisilahin ang Grupo Hengtay ng buo para sa masusing investigasyon. Tapos na, ang aking pinaghirapan sa loob ng ilang dekada ay nawala ng tuluyan. Chu Tai-keong, ikaw ay pinaghihinalaang nangungotong paggawa at pagbebenta ng mga pekeng produkto, pagsira sa operasyon ng negosyo at ilegal na pagpapautang at iba pang matinding krimen. May matibay na ebidensya. Ngayon, inaaresto ka namin ayon sa batas. Hindi, wag mo akong arestuhin kung mamamatay. Sabay-sabay tayong mamamatay. Sila ang may kasalanan. Ang pekeng ebidensya ay isinulat ni Lao Yin. Ang patay na daga sa fish pond ay itinapon ni Cheong To.
ang 500,000 pesos ay idineposito sa account ni Lao Yin, sila ay magkakasabwat. Arestuhin silang lahat, huwag lang ako ang arestuhin. Chiu Taekyong, ikaw na walang hiyang tao. Ang 500,000 pesos, wala kang binigay sa akin kahit piso. Lahat ay ginamit mo para bayaran ang iyong sugal na utang. Ngayon, ako ang sisisihin mo. Lintik ka, sinira mo ang buhay ko. Hayop ka, dapat kang mamatay ng masama. Noong naghagis ka ng patay na daga, sinabi mo, kung may mangyari, ikaw ang mananagot. Ngayon, nagbebenta ka ng karne na dinaya at gusto mo pa akong isangkot. Ngayon ay, papatayin kita walang utang na loob. Tigil, wag gumalaw, ikulong lahat. Tigil! Wag gumalaw, ikulong lahat. Ma'am Lin, Lola Lin, nagkamali ako, alam ko talaga. Pakiusap alang-alang sa aming pagkakaibigan, nitong maraming taon, mabait kayong puso, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Sa natitira kong buhay, maglilingkod ako gaya ng alagang hayop. Noong iniligtas kita, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ngayon, ako mismo ang magtatama nito. Pakiusap? Dalhin mo ang luha mo sa bilangguan. Makiusap ka sa Diyos ng impyerno, dalhin na. Hindi. Chinkin Kwak, pinaghihinalaan ka ng malisyosong kompetisyon sa negosyo, inutusan ng iba na gumawa ng peking katotohanan, sinisira ang reputasyon ng negosyo at kasabwat sa malaking pangingikil at pangingidnap. Mangyaring sumama ka na sa amin ngayon para tumulong sa investigasyon. Lamwan? Ba't ka nagpapakasanto? Masasabi mo bang ang lahat ng ito ngayon ay hindi mo simula pa lang binalak mo ng mabuti? Oo, tinulak ko nga. Para sa mga tulad mong walang prinsipyo, kapag nakakita ng bangin akala mo ay shortcut. Ang iyong kasakiman ang nagplano nito. Ako lang ang hindi pumigil sa iyong tumalon. Mga kaibigan sa media, mga negosyante, bagamat nakakalungkot ang eksenang ito ngayon, ngunit dahil din sa kaguluhang ito, lubusan nating nakita sa industriyang ito, sino ba talaga ang tunay na may konsensya at prinsipyo at kakayahang maging mahusay na kumpanya? Grupo ng Pamilyang Lam, hindi lang may malakas na kakayahan, kundi may lakas din na harapin ang masasamang elemento. Ang tapang na magsakripisyo ng sariling pamilya at malalim na responsibilidad sa lipunan, kinakatawan ko ngayon ang pamahalaang lungsod. Opisyal na inaanunsyo ang proyektong basket ng gulay na nagkakahalaga ng 10 bilyon ng lungsod ng dagat. Ang huling resulta ng bidding ay napunta sa grupo ng Pamilyang Lam sa pamamagitan ng nakakaisang boto. Chairman, kanina lang, ang ating counter video at recording ay na-upload online. Biglang bumukas ang stock natin, direct na limit up. Si Chinkin Kwok gumastos ng milyon para sa hype. Lahat napunta sa'yo. Nanalo tayo. Routine lang. Salamat sa hustisya ng mga lider ng lungsod. At salamat din sa tiwala ng lahat ng kasamahan. Ngayon nanalo tayo sa bidding, pero wala akong gaanong saya. Dahil nakikita ko sa ating industriya, nandoon pa sina Chiu Taekyong, Chin Kin Kwok na mga demonyong sumisipsip ng buto. Ako si Lamwan, nakatayo rito ngayon, kinukuha ang proyektong bilyon. Hindi para sa grupo ng Pamilyang Lam lang ang magmonopolyo ng kita, kundi para lubusang baguhin ang mga patakaran ng lungsod ng dagat na pamilihan. Wasakin ang mga matagal nang nakakapit sa industriya. Sumisipsip sa pawis ng mamamayan na kadena ng interes. Gagawin kong kapalit ng patas na patakaran ang mga madidilim na alituntunin. Sisirain ang lahat ng nakatagong kasamaan, protection money, at mapang-aping tuntunin. Dito ako taimtim na nangangako. Ang mga negosyanteng tapat, maliit na negosyo, sa ilalim ng proteksyon ng grupo ng Pamilyang Lam, walang sino mang mag-aapi sa inyo, kahit isang sentimo. Gusto ko ang bawat tindero-tindera na nagpupuyat, makatayo ng tuwid at kumita ng payapa. Nakakapagpasigla ang iyong talumpati, Direktora Lam. Ngunit pagkatapos ninyong tanggapin ang proyektong ito na 10 bilyon tungkol sa pangangalaga sa kabuhayan at mga komersyal na interes, paano ninyo isa sa katuparan ang unang hakbang? Ito ba ay isang magandang pangako na walang katotohanan? Ako, si Lamwan, ay hindi kailanman nangangako ng walang katotohanan. Ngayon, narito ako opisyal na nagpapahayag sa buong lungsod.
Ang grupo ng Pamilyang Lam ay agad na mag-i-invest muna ng 100 milyong yuan na puhunan. Magtatatag ng pondo para sa mga mangangalakal ng lungsod ng dagat para sa mutual aid at kaligtasan. Mga minamahal, ang pondong ito na 100 milyon napakalaking halaga ay magpapatakbo kasama ng mga ahensyang pangregulasyon sa paraang bukas at transparent. Lahat ay gagamitin para tulungan at isubsidiya ang mga nasa ilalim, ang mga talagang tapat at masunurin na mga mangangalakal na nakaranas ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Hindi lang iyon, magtatayo kami ng pinakamataas na pamantayan sa lungsod ng dagat. Pinakamahigpit na sentro ng pagsusuri sa kaligtasan ng pagkain. Bawat piraso ng karne, bawat gulay ay dadaan sa absolutong pagsusuri sa kaligtasan. Tanggalin ng tuluyan ang karne na may tubig at ang mababang kalidad na karne. At ang lahat ng gastos sa pagsusuri ay sasagutin lahat ng grupo ng Pamilyang Lam. Hindi ipapasa sa mga mamimili at sa mga mangangalakal na nasa ilalim. Gusto kong ibalik ang mga mapagkukunan na dapat ay sa mamamayan ng malinis at matuwid at malinaw na ibalik sa mamamayan. Amulin, yung pulubing pilay na namamalimos mo kang pamilyar. Di ba yung butcher na nag-trader sa iyo noon? Hindi ko kilala. Ang awa na walang hangganan ay parang kutsilyong ibinibigay sa masamang tao para saktan ng sarili. Nabibilang iyan sa mga uod sa kadiliman. Dapat siyang iwan sa putik at hayaan na lang mabulok. Andar na.